Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayo ay magbabahagi ng mensahe ng Diyos. Ang pamagat po nito ay tayo ay templo ng Diyos. Ano ba ang mabuting maidudulot sa ating buhay kung tayo ay sasampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo? Sa Biblia may mababasa tayo na nagmalasakit ang Panginoong Hesus sa templo ng Diyos. Sa Mateo 21 verse 12 to 13. Pumunta si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Itinawag niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapating inihandog sa templo. Sinabi niya sa kanila, sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang bahay ko ay bahay panalanginan pero ginawa ninyong pugad ng mga tulisan. Ito po ay paghahalin tulad sa atin. At paano ito magiging ganap? Paano tayo may tuturing ng Diyos na templo ng kanyang templo? Magsisimula po ito sa ating pagsisisi, sa ating mga kasalanan at pagtalikod. Dahil kung mababasa po natin ang Mateo 4:17, unang ipinangaral ng Panginoong Hesus, ito po ang nakasulat. Simula noon, nangaral na si Jesus at ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na inyong mga kasalanan dahil malapit ng paghahari ng Diyos. Ngayon, kung sinasabi ng Panginoong Hesus na tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan dahil nalalapit na po ang paghahari ng Diyos, kung sinasabi na kaligtasan, kailangan po natin ng pagsisisi at ito po ay ang tanda po ng ating pagsisisi ay ang pagbabautismo natin sa tubig. Bakit na kailangan natin maintindihan at maunawaan na kailangan muna natin magpabautismo sa tubig bago natin matanggap ang banal na Espiritu? Kasi kung mababasa natin sa Gawa, sa Gawa 1 verse 5, nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ang ilang araw ay babautismohan kayo sa banal na Espiritu. Ibig sabihin po na nabasa natin, babautismohan muna tayo sa tubig bago tayo babautismohan sa banal na Espiritu. Kasi hindi pwedeng mauna yung bautismohan ka sa banal na Espiritu nang hindi ka naman nagsisisi. Dahil ang sinasabi, ang tanda ng iyong pagsisisi sa iyong mga kasalanan at pagtalikod nito ay ang pagbabautismo sa tubig. Yun ang tanda na ikaw ay nagsisisi. At ang kasunod po nun, ikaw ay babautismo na sa banal na Espiritu kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Mababasa mo naman niya na sinabi ni Pedro sa Gawa 2 verse 38. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. So yun po, nasabi sa unang mensahe niya na magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan. So ibig sabihin, kung nagsisisi ka sa iyong kasalanan, ang tanda po nun ay ang pagbabautismo sa tubig at ang kasunod po nun, babautismohan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na napatawad ng iyong mga kasalanan dahil tinanggap mo ang regalo ng Diyos, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ngayon, bakit kailangan natin yung banal na Espiritu sa ating buhay bilang mananampalataya? Kung babasahin po natin ang Mateo 15 verse 17 to 18 or 19. Mateo 15, 17 to 19. Ito po ay yung magandang may dudulot sa atin ng banal na Espiritu kung bakit
kailangan natin ng banal na espiritu. Ito po yung mababasa natin na epekto ng banal na espiritu sa atin na paghahalin tulad dun sa templo ng Diyos na nagmalasakit ang Panginoong Kristo. Kung tinanggap natin ang Panginoong Kristo sa ating buhay at ipinagkaloob niya sa atin ng banal na espiritu, ito po yung verse na mababasa natin na magandang may dudulot sa ating buhay ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesus at tinanggap natin ang kanyang banal na espiritu. Ito yung nagpaparumi sa tao. Hindi ba ninyo alam na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso ng tao at ito ay nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na immoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ito po yung verse na binabanggit ng Biblia na mabuting may dudulot sa atin kung tayo ay tumanggap ng banal na espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Kristo, dahil yung banal na espiritu po na tinanggap natin, siya po yung maglilinis ng ating puso sa lahat ng ating masamang gawain upang hindi na po tayo ituring ng Panginoon na makasalanan. Kumbaga, tinuturing tayo ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang kabutihan. Ngayon, kung tayo po ay templo ng Diyos, may mababasa po tayo na sinasabi ng Biblia na tayo po talaga ay templo ng Diyos. Sa 1 Corinto 6 verse to 19. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritu na sa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi na sa inyo kundi sa Diyos. Kung tayo ra po ay tumanggap ng banal na espiritu at ang banal na espiritu ay nananahan sa atin, tayo po ay, kumbaga, hindi na yung katawan natin, hindi na sa atin kundi sa Diyos na po. Ito po ang pamabasa natin sa 1 Corinto 6 verse 19. Tayo po ay, ang katawan po natin ay sa Diyos na po, kumbaga hindi na po sa atin. At sinasabi rin ng Biblia na kailangan ang tatanggapin lang natin ay ang tunay na Diyos. Dahil ang Diyos po ay ayaw niya nang may kahati sa ating pananampalataya. Sa 2 Corinto 6 verse 17 or 16. 16. Hindi maaaring magsama ang Diyos-Diyosan at ang Diyos sa iisang templo. At tayo ang templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako at mamumuhay sa kanilang piling, at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging mga taong sakop ko. Yun po, ibig sabihin po ng verse na to, tayo po ay nasa piling ng Diyos kung tayo po ay sumampalataya sa Kanya at itinuturing niya tayong Kanyang templo. Pag-aari na po tayo ng Diyos dahil sa pananampalataya natin sa Kanya sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Tandaan po natin na kung tayo po ay sumasampalataya sa Panginoong Diyos, ang tanda po na tayo ay sa Kanya ay sa pamagitan po ng banal na espiritu na tinanggap natin nung tayo tumanggap sa pamagitan ni Kristo na ipinagkaloob niya sa atin ang Kanyang banal na espiritu. Kung tumanggap po tayo ng banal na espiritu sa Panginoon at kung tayo ay templo ng Diyos, may paghahalin tulad ito sa ating buhay kung para sa ating kaligtasan. Kung tayo po ay mamamatay,
Mababasa po natin ang John 2 verse 19 to 22. Sinagot sila ni Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay itatayo kong muli." Sinabi naman nila, "Ginawa ang templong ito ng 46 na taon at itatayo mo lang sa loob ng 3 araw." Pero hindi nila naintindihan ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang nabuhay siyang muli, naalala ng mga tagasunod niya ang sinabi niyang ito at naniwala sila sa pahayag ng kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Ayun po pala, may connection po pala itong ating katawan sa muling pagkabuhay natin. Kung itunuring tayo ng Diyos na kanyang templo at sinasabi ng Mateo 2, verse 19 to 22, dahil ang sino man na sumampalataya sa Panginoon sa pamagitan ni Jesucristo at taglay niya ang kanyang banal na Espiritu at bilang templo ng Diyos na sinasabi ng Panginoong Jesucristo na siya ay namatay at muling nabuhay sa 3 araw, ang nais ng Panginoon ay ganoon din ang mangyari sa atin. Kung tayo sumasampalataya sa Kanya bilang templo ng Diyos, kung tayo ay namatay, muli po tayong mabubuhay sa 3 araw. Ito po ang magandang maidudulot o mabuting dulot ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at ito ang mensahe ng Diyos sa atin na tayo ay templo ng Diyos, tayo ay mga taong sakop niya at ang kanyang banal na Espiritu ay namumuhay sa ating puso, kaya tayo ay gumagawa ng mabuti sa kabutihan ng Panginoon at hindi sa ating sariling kakayanan, sa mga sa mga maling desisyon natin sa buhay. Ang Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay sa atin ng karunungan upang gumawa tayo ng tama at mabuti para sa ating kapwa. Dahil kung ang banal na Espiritu ay nasa ating puso, ito po ay dapat namumunga sa ating buhay. Yung kanyang banal na Espiritu po ay may kalakip na bunga, yung nabanggit ko sa pangalawang video ko na Galatia 5:22-23, yung bunga ng banal na Espiritu na ipapamuhay po natin sana ito bilang mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, na taglay natin ang banal na Espiritu na tinanggap natin nung tayo ay sumampalataya ng may pagsisisi at nagpabautismo tayo sa tubig. At nung tayo ay nagpabautismo sa tubig, tayo po ay humahon at pag tayo po ay ipinanganak muli sa ating bagong pagkatao sa espiritual na pamumuhay, tayo po ay ibang nilalang na. Wala na po yung dati nating pagkatao, tayo bago nung nilalang ng Diyos. Mababasa po natin ito sa 2 Corinto 5:17. Ang sino mang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Yun po ang sinasabi ng Biblia na dapat po nating paniwalaan at dapat po nating ipamuhay ang bago nating pagkatao sa espiritual na pamumuhay. Ang paggawa ng mabuti ay hindi sa atin nanggagaling kundi sa tulong ng banal na Espiritu. At bilang templo ng Diyos, tayo po ay sakop ng Diyos, tayo kanyang pag-aari, at ito po ay makabubuti sa atin dahil tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, upang pagdating po ng araw, kung tayo po ay mawala sa mundo, tayo po ay muling bubuhayin katulad ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo at makakapiling po natin ng Diyos Ama sa langit sa tulong po ng pananampalataya natin sa Panginoon na kaloob ng banal na Espiritu. Yun po ang ating na dapat ating malaman, itong mensahe ng Diyos sa atin. Sana po dapat
lagi po nating alalahanin yung ating buhay sa Panginoon. Lagi ko pong binabanggit na magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita niya, ng Biblia. At kung mapanood niyo po yung video ko nung simula nung una, tsaka yung pangalawa, pangatlo, patungkol po ito sa ating kaligtasan na sinasabi ng Biblia sa atin. Kung tayo po ay bilang mananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon, kailangan din po nating sumunod. Ayun po, salamat po sa inyo lahat. Sana po may natutunan kayo at malaman nyo ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Mabuhay po tayo ng may mabuting puso at mabuting mananampalataya. Muli po, nagpapasalamat ako. Gabayan po kayo ng Panginoong Hesus sa inyong buhay at ipagkaloob po sa inyo ang kapayapaan at buhay na walang hanggan. Sa muli po, magandang araw. God bless po sa inyong lahat.